Buhay ang walang hanggan ng isang walang hanggan bago niya likhain ang sansinukob. Mundo ng liwanag, bundok ng Zion, ilog ng buhay, halamanan ng Eden. Jerusalem, ang lungsod ng kapayapaan, Lucifer, ang panganay ng mga anghel, mga batas ng banal na pamahalaan, kalayaan na pumili, mga anghel, mga ministro ng kaharian ng liwanag, sansinukob, kalaliman ng kadiliman, pagsubok ng katapatan, paghihiwalay sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Binolot ng walang hanggan ang panganay ng mga anghel ng kanyang balabal ng liwanag at sinimulan niyang kausapin ito tungkol sa mga prinsipyo na mamahala sa kaharian ng sansinukob. Ang mga pisikal at moral na batas ay dapat igalang ng buong husay ng makalanggit na pamahalaan. Ng mga moral na batas ay naibuod sa dalawang pangunahing prinsipyo: ibigin ang yahahawa-halahaya ng higit sa lahat at ang kapwa tulad ng kanyang sarili. Ang bawat nilikhang may talino ay dapat maging isang daluyan kung saan maibubuhos ng walang hanggan metanyang buhay at liwalag. Sa kanong paraan lalago ang sansinukob sa pagkakaisa, kasiyahan at kapayapaan sa kaharian ng Yahweh. Na mga batas ay hindi pinapatupad ng may pang-aapi. Ang mga sakop ay malaya, ang pagsunod ay dapat lumabas ng kusa bilang isang pagpapakita ng pagkilala at pasasalamat sa kahariang iyon ng kalayaan. Ang pagsuway maaari ring mangyari. Ang resulta ng gayong pag-uugali ay ang pagkaubos ng mga puwersa ng buhay. Matapos sihayag sa magandang anghel ang mga batas ng kanyang pamahalaan, ipinagkatiwala sa kanya ng walang hanggan ang isang misyon na malaking responsibilidad. Siya ang magiging tagapagbantay ng mga batas na iyon, at dapat igalang at ipakilala ang sansinukob na handa ng likhain sa isang pusong umaapaw ng pag-ibig sa Yahawa at sa kapwa. Nararapat sa kapwa na maging isang huwaran ng kasagdalan. Siya ay magiging Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag, ang prinsipe ng mga anghel. Nagpapasalamat sa lahat, siya ay umukot sa harap ng mapagmahal na hari at nangako sa kanya ng walang hanggang katapatan. Ipinagpatuloy ng walang hanggan ang ganyang gawain ng paglikha at inilabas ang hindi mabilang na hukbo ng mga anghel, ang mga ministro ng kaharian ng liwanag. Ang banal na lungsod ay pinanahanan ng mga nagniningas na nilalang na masaya at nagpapasalamat. Nag-isa ang mga tinik sa magagandang awit ng papuri sa may likha. Nilikha na ngayon ng Yahawa ang sansinubog na puno ng buhay ay iikot sa palibot ng kanyang trono. Nga nakatayo sa Zion kasama ang kanyang mga ministro. Nagtungo siya sa dakilang gawain matapos pagmasdan ang walang hanggang pauhalan. Itinaas ng walang hanggang at bayang pagkapandyarilang mga kamay at inutusan ng paglitaw ng mga samot-saring kababalagang bubuo sa kosmos. Ang kanyang nautos tulad ng kulog ay kumalat sa lahat ng dako na sanhi na para bang sa pamamagitan ng mahika ng mga kalawakan na walang bilang, puno ng mga mundo at araw, paraiso ng buhay at kagalakan. Lahat ay umiikot ng magkakasundo sa palibot ng bundok Zion, nang masaksihan na napakalaking pangyayari ng kataas-taasang hari. Ang mga hukbo ng mga anghel ay umukod na nagdulot ng isang awit ng tagumpay na dumaan sa ilong kalaan ng kalawakan bilang pagpupugay sa buhay. Isang sinukob ay sumali sa awit na yon ng pasasalamat bilang pangako ng walang hanggang katapatan sa may likha. Pinangunahan ng walang hanggan, sinimulang kilalanin ng mga anghel ang mga kayamanan ng sansinukob. Sa ekskursyong sidral na iyon, humanga sila sa kalawakan ng kaharian ng liwanag, saan man ay natagpuan nila ang mga gaigdig na tinirhan ng masasayang nilalang na tumanggap sa kanila. Nang may pagdiriwang batiin sila ng mga anghel ng mga awit na nagsasalita ng magandang balita ng kaharian, ang kapayapaan, kasindahan ng buhay, ang kalayaan na pumili kung saan maipapakita ng mga nilalang ang kanilang pag-ibig sa may likha. Ay nangailalangan ng patunay ng katapatan sa layuning ipakita ito. Pinangunahan ng walang hanggan ang mga hukbo sa iluminadong kalawakan hanggang sa lumapi ito
sa isang kalaliman ng kadiliman na kaiba. Sa napakalaking ningning ng mga kalawakan sa malayo, ang kalalimang iyon ay nagpakita ng hindi ganong halaga sa mga mata ng mga anghel, tulad ng isang bahating walang liwanag. Ngunit sa paglapit nito, ipinakita nito ang kanyang kalakhan. Ang may likha na sa bawat hakbang ay naghahayag sa mga anghel ang mga hiwaga ng kaniyang kaharian. Ay nanatiling tahimik doon na para bang may lihim na itinatangi para sa kanyang sarili. Ang kadiliman ng kalalimang iyon ipinumuhol ang tagsutog ng katapanan, kumikang sa bunga humbo ng walang hanggan. Lima ng ngayang nagpaanggan, nahangang kayamanan ng milwana titugo sa kanyang katalaman. Malinaw sa mga lihi ang itinago ng pagdilinang bayo may hihiling tulis sa ating nalin. Sa koginang sa liwanang kayuan na iumugnay sa kilan niyo mula ng duhay. Sa mga salitang ito, dinuan ng Yahweh ang pagilumalang sa pagpunta